draw the force diagram. Or isolate muna, isolate the objects of interest. Yung ibang report sa group, hindi man lang nag-isolate. Kasi dalawang object doon, hindi man lang. To isolate, bibilogan lang yan. Mahirap bang gawin yun? Bibilogan yung object of interest? Hindi naman siguro mahirap yun. Bibilogan lang naman yun eh. So, kung anong binilogan nyo ngayon dyan, kopyahin or copy-paste dito. So, doon mo ilalagay ngayon yung forces involved. So, yan yung three-body diagram. So, dati, mayroon ng given F. Mabuti pa ang gawin nyo pag gano'n, isulat na lahat ng ano yung limang forces dito. Capital F, capital W, capital N, small f, and capital T. So, lima na yun. Okay. So, una muna yung capital F. Given siya. So, ilagay doon. Paglagay ng force, siguraduhin nyo yung force nakadikit sa object, naka-attach sa object. Baka naman maglagay ng force dito, may gap. Mali yun. Mamalihin ko kaagad. Okay. O kaya, siguraduhin nyo, ang F, vector yan. Dapat yung arrow, naka-attach sa line. Pag iyan, yung arrow, mayroong nakahiwalay sa line, mali din. Kasi vector. Okay? So, merong F, check. Okay. Ang susunod, weight. W, capital W. Given na yung weight ito, 50 Newton. So, merong weight. Ang weight, diretso pababa. Okay? Laging pababa diretso. Yung iba, naglalagay ang weight, slanting na ganun, pupunta rito. Yung ibig sabihin nung, hinuhulaan na lang, hindi tinitignan yung definition. Vertically downward, laging downward yan. Hindi pwedeng i-slanting. Okay? So, pag gawa ng diagram, dapat mayroon kayong roller or straight edge para may drawing yung mabuti. Okay? So, weight, laging pababa yan. Dahil nandito yung earth. Pag gumawa kasi kayo, mag-reflect kayo ng weight, ilagay nyo muna yung earth. Always horizontal ang earth. So, the earth is attracting this body. So, ang weight, pababa. Okay? Okay. Lagi ang weight pababa. Ayoko makakita ng pag-reflect ng weight, slanting or pataas o vertically downward. Okay. So, check ang W. Normal force. Ano yung definition ng normal force? Perpendicular to the surface. And there must be two surfaces pressing each other. Okay? Dalawang surfaces, press niya, nag-press sila pareho. O saan yung dalawang surface na yon? Nandito. Okay. Surface ng plane, surface ng block. Diyan. So, ang correct position ng normal force, pag force diagram ang ginagawa, nandito siya. Okay. Mali doon. Kasi sa definition, sala na siya. Wala naman dalawang surface dito eh. Oh, nakakita ba kayo ng dalawang surface dito? Huwag niyong pilitin ilagay ang normal force doon. Okay? So, pakiusap lang, bago kayo maglagay ng force, tignan niyo muna yung definition. So, ito ang tamang position ng normal force. See?
So pag nakakita akong maglagay ng normal force dito, iisang surface lang yon, lalagyan ko ng question mark. Okay? Hindi ko eh. Inuulit ko, dapat dito yung position ng normal force kasi dalawang surface doon. And it is 90 degrees with the surface. 90 degrees siya doon sa parehong surface, dalawang surface. There. So, palagi ko naman, may maliwanag na yon. Tagalog ng explanation ko rito. Okay. So, check ang normal force. Ang susunod is friction. So, ang friction, tingnan nyo muna yung motion, acceleration ng object. Yung pataas, pakanan. Okay? Slanting pakanan. So, ang friction ngayon is opposing that. Saan pa dapat ilalagay ang friction? Okay. Friction is produced for the two surfaces rubbing each other. Okay. So, parang sa normal force din. Okay. Friction is involved in the rubbing of the two surfaces. Kasi kung ang object na to, ang block na ito, sliding pataas na ganyan, there is interaction of the surface of the body and the plane. Yun ang doon nangyayari ang friction. Doon nagagawa ang friction. So, the correct position of the friction force in the force diagram is here between the two surfaces. So, pwede rito ilagay or doon. Diyan. Pwede rin doon. Yun lang ang ano. Ang makikita kong napag-aralan yung position ng friction ay nandito sa gitna. So, ganyan. So, you have to correct that. I-correct nyo. Dito dapat ilagay. So, ito ang tamang location or the correct force diagram. Yan. So, friction, check. Tension. Wala namang given na string rope of cable. So, tension is not applicable here. Hindi pwedeng maglagay ng tension force dito. T. Okay. So, ito lang apat na itong forces ang involved. Friction, capital F force, capital W weight, capital N normal force, and small letter F friction. Ito yung force diagram. Okay. So, lahat ng force na ito dapat naka-attach dito sa object. Okay. At dapat yung arrow naka-attach sa line. Okay. Yan lang naman ang concept ng force diagram. Yan. Any question? Tinatanong ko na naman kayo. Baka mamaya pagdating sa quiz, kung ano-ano namang araw pinaglalagay. May tanong ba kayo? Naintindihan nyo ba? Oh, so, tahimik kayo. Meron ba kayong tanong? O gusto nyo ba ulitin ko? Kung naintindihan nyo, hindi ko na ulitin. Kasi paulit-ulit to. Diniscuss natin noon. Pagdating sa homework, hindi rin sinunod. Okay. Next! Anong susunod na gagawin dito ngayon? Tapos na ang force diagram or free body diagram. Convenient axis.
Hmm. Ang paggawa ng convenient access, pipiliin mo kung x-axis ang gagamitin mo convenient access o kaya y-axis. Okay? Ngayon, paano magawa yung convenient access? Tignan mo nyo muna itong motion kung saan nakapunta yung acceleration. Ito, A. Okay? So, ang convenient access mo is parallel to this or i-extend mo lang yan, oh. Yan. Okay. Dati-dati kung hindi inclined yan, ito yung horizontal. Ang tawag dito is horizontal plane kasi nasa x-axis yan. Pag inangat mo yung isang dulo hanggang dyan, inclined plane na siya. So, ganito na yon, inclined. Okay? So, dito na nung horizontal plane, ang convenient access mo yung x-axis. Kasi yun ang motion, yun din ang convenient x-axis. Okay. Inangat mo yan. So, umangat din yung x-axis mo. X, yun pa rin ang x. Inangat lang yun eh. Di ba ganun din? Kung ito yung x-axis, convenient x-axis mo, pag inangat mo yan, susunod din yan. Doon. So, inangat mo to, sumunod yan. Acceleration. See? So, this is your convenient. The convenient axis is the x-axis. So, ilagay mo ngayon diyan x. Kasi yun ang convenient. Lagyan mo ngayon ng x yan. That means this is the x-axis. Ngayon, anong nakalagay sa procedure? I-reflect lahat dito yung component ng force na nasa x-axis. Ito lang kailangan. Okay? Component. Di ba ang component of a force is it is along the axis? Okay. Kaya tinawag na component, it is the x component. Pag y-axis ang convenient axis mo, y component naman ilagay mo rito. Okay? Ganoon lang naman yon. So, identify na itong x-axis. Pag maglagay ka ng axis, i-identify nyo. Okay? Minsan, doon sa, nilalagay dito, convenient x and y axis. Pinag-rumble yung dalawa. Hindi malaman ngayon kung saan ang convenient axis. Kasi dalawa yung nilagay, x and y. So, ang convenient axis na tinatawag doon, na pipiliin mo is, dapat parallel din sa acceleration. Parallel din sa motion. Okay. Ano ngayon yung mga forces na nandito sa convenient x-axis? Bale, horizontal na rin yan dahil ni-rotate lang natin. So, makikita mo sa force diagram, yung friction, nasa x-axis yan, horizontal, doon. So, ilagay mo kagad itong friction. Okay? So, if this is the convenient axis, maglagay ka ng point dito. Nandito ngayon yung object. Yan, nandito yung block. So, dito lahat ang origin. Okay? Origin means dito mag-uumpisa lahat na forces na ilalagay mo along this axis. Unahin natin itong friction. Okay? Yung tail dito sa friction, kasi ang direction niya is to the left, yung tail niya ilalagay doon, direction left, doon, there. Ang component ng friction is f sub x. Kasi nasa x-axis siya. Yun na rin ang kanyang component. Okay. Ang magnitude niya is fk. Yung ngayon ang f sub x is the component of this. Okay. So they have the same magnitude.
Ano pa yung force na along this axis? Okay. Makikita nyo dito sa F, sa liwa siya, hindi wala sa x-axis. Kasi it's slanting upward, 30 degrees. Pero mayroong component itong F na nasa x-axis. Ang tawag doon is component, x component of F or F sub x. So paano nasaan yung F sub x? Ito. Okay? Along the x-axis. And to get this, draw a triangle. So, this is the adjacent side. This is the hypotenuse. This is the opposite side. So, f sub x is equal, the formula for f sub x equals f cosine 30. Yun. See? So, nailagay na natin yung x component ng force. Sunod, ano pa yung force that lie along this convenient x-axis? Makikita nyo ito sa weight, hindi siya nakalagay sa y-axis, hindi rin nakalagay sa x-axis. Pero meron siyang component. There. From the tip, draw a line parallel to the y-axis. Yun. Ito ngayon ng x component ng weight. Wx. Yun. See? From the origin, pupunta siya. To reflect the forces, lagi ang force will start at the origin. Okay? Hindi mo pwedeng gawin ito, yung f sub x na ito, dito mo dito mo ilalagay, papunta roon. Mali. Dapat mag-umpisa sa origin, papunta roon, to the right. So, all forces that directed to the right, dito ka mag-umpisa. Right. All forces directed to the left, dito rin. Di ba ang clear yan, no? So, W sub x now, yan ang component ng weight. Okay. So, kailangan makuha ang equation ng W sub x. So, since the angle theta is the inclination, and we solve theta as 37 degrees, so 37 degrees ito. Kung anong value ng angle dito, ganon din ang value ng angle between normal force and the weight. So, Sir, yes. tanong ko lang po. Ano yan, Angelo? May webinar po kasi kami ngayon ng ano po 1 PM po. So, ang tanong ko po, matutuloy po ba yung quiz namin? O mamaya 7 o'clock. Okay po. Yung ano po, webinar po kasi required daw po kaming umattend dun, sabi nung din po eh. 1 PM po. 1 p.m. Opo. Lahat ba kayo? Nasaan si Emeline? Okay. Sir, Ano yung concern ni Angelo? Ikaw ang president, ano bang ikaw magpaliwanag? sir, yung ano po kasi, since Foundation Day po ng iTech, every year po, nagkakaroon po ng webinar for different courses. Ngayon po, day 2, yung section po namin, magkakaroon po ng webinar ngayong 1 p.m. Required daw po kami, sabi po ng Dean. Din ng DVET, ng technology, iTech po. high-tech. Okay. Apo. So, kung gano'n, 7 o'clock will be the time of the quiz. So, ipapadala ko yung sa email yung question. Okay. Ganon yung sabay na ko naman Sir. yung step ng force diagram tsaka convenient axis. Sundin nyo yung procedure, okay? Apo, sir. Open handout naman, so please follow the procedure. Sir, hanggang impulse po ba or hanggang working energy lang po? Yung coverage po ng fees. Yun nga, ito nga, dinidiscuss ko. Yan ang coverage.
application of the problem solving strategy, second law of motion, tsaka yung energy equation, yung conservation of energy. Okay. Ano, may question ba ka sa conservation of energy? Wala naman po, sir. So, gano'n. Yun lang ang dalawang yun ang scope. Okay, 1 o'clock na class. So, wala tayong magawa. Yung instruction ng din ninyo. Untayin nyo na lang yung exactly 7 o'clock. Ipapadala ko yung question. That will be 1.5 hour duration of it. So, wala na kayong Okay po, sir. concern. Wala ka na kayong ibang concern. Wala na po. Okay, class. See you at 7 o'clock. And good luck. Bye, Thank you, class. sir. Bye po. Thank you po, sir.